Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa G-Farm TV. Ayan mga ka-farmers, simple farming tips lang po para po sa mga nagtatanim ng pakwan. Pag na timing po kayo ng yung pagtatanim ay during hot season, yung matitigas po ang lupa. Kasi dito sa amin mga ka-farmers, wala po kaming tractor na ginagamit. So ang ginagawa lang namin, pag-aralo lang. Pero ngayon, ngayong area natin mga ka-farmers, medyo matigas po siya kasi first time po niya nataniman ng pakwan. So medyo matitigas po siya. Hindi po kaya ng ating kalabaw or hindi kaya na mag-araro. So ngayon mga ka-farmers, simple farming tips para po sa mga matitigas na lupa. Ganito po ang pagtatanim namin ng pakwan para po sa tag-init. So ganito po kasi ito, kahit anong gawin natin mga ka-farmers, yan, medyo matigas talaga ito mga ka-farmers. So ang ginagawa namin, pagkatapos ng butas, nilagyan namin ng pauna na abono. So isang dakot ng abono. Pagkatapos natin mag-abono mga ka-farmers, so kumuha kami ng lupa. Kita mo yung lupa. So kumuha kami ng lupa pang tabon. So tabunan natin mga ka-farmers kasi wala tayong tigas po ang lupa, hindi natin makuha yung nasa gilid. So yan, patabunan natin mga ka-farmers. So pagkatapos magkatabon, so ganito, ito na po ang ating seedling. So ilagay na po natin ang ating seedlings ibabaw. Pagkatapos tabunan ulit ng lupang pantabon, yung hindi matigas na lupa. Yan, ganyan lang ang gawin natin mga ka-farmers pag medyo matigas po ang ating lupa. So ang ginagawa namin, ganyan lang namin mga ka-farmers. Yan. Oh, yan lang mga ka-farmers ang gawin natin pag matigas man. Okay, ulitin natin mga ka-farmers. Dito. So may butas, so lagyan natin ng sandakot na abono. Pagkatapos lagyan ng lupa. Yan, lupa. Yung malambot na lupa. Yan. Pagkatapos pusin natin ang seedlings. Pakuan natin ng seedlings, then tapunan ulit yung mga ka-farmers ng sa ibabaw ng or sa gilid ng seedlings natin. Ayan. Ayan mga ka-farmers. So ganyan lang gawin natin mga ka-farmers para po sa matitigas na lupa. So ulitin natin again. So isang dakot ng abono, then tabunan ng lupa. Yan, tabunan natin ng malambot na lupa. Then siguruhin lang mga ka-farmers hindi matouch yung ugat na sa abono. Ayan, kaya natin tinatabunan. Bawal po matouch ang ugat sa abono kasi mamamatay po ang ating pakwan. Kasi medyo sensitive po ang ating pakwan pag nasa vegetative stage pa siya. So dapat hindi siya naka-touch sa abono. Okay. Okay, ganyan lang gawin natin mga ka-farmers. So sana may nakuha kayong idea sa video na to. Okay, pakita ko sa iyo mga ka-farmers yung natapos na namin. Yung natapos na namin pagtanim. Medyo matigas po yung area namin mga ka-farmers. So samahan nyo ako mga ka-farmers, tingnan natin yung area natin na tapos ng tanim. Ayan mga ka-farmers, tapos na natin itanim yung ating seedlings na pakwan. So ngayon mga ka-farmers, pagkatapos natin matanim ang ating mga seedlings, huwag po natin kalimutan diligan po natin ang ating mga seedlings para po makapenetrate po yung ugat ng ating bagong tanim na pakwan. So yun mga ka-farmers, makikita ko po sa inyo after 3 days. Ito na po ang itsura ng ating pakwan after 3 days. Yung gumagalaw na po ang ating pakwan. Lumabas na yung mga dahon. After 1 week, ito na po ang itsura mga ka-farmers. So 1 week na po ito mga ka-farmers. Ito na po ang itsura. So actually
after 1 week nag-apply po ako ng abono. So makikita niyo po ang fertilizer application ko po sa ibang video. So search niyo lang po ang ating mga video sa GFarm TV. Ayan mga ka-farmers, after 14 days, ito na po itsura mga ka-farmers. So after 14 days, actually mga ka-farmers, lumalabas na po ang kanyang 5 dahon, 1, 2, 3, 4, 5. So pwede na po itong i-top shoot or mag-pruning po tayo para lumabas yung mga sanga niya. So ganito lang mga ka-farmers, pwede na po siyang i-top shoot. May separate pa ako na video mga ka-farmers about tungkol po kung paano mag-top shoot ng ating watermelon. 2 weeks na po ito mga ka-farmers. Ayan. After 18 days, ito na po ang itsura mga ka-farmers. Lumalabas na po ang kanya mga side shoots. So may lumalabas na 1, 2, 3. So 3 side shoot po mga ka-farmers ang lumalabas. So nag-pruning po tayo sa 5 dahon, 1, 2, 3, 4, 5. So tinanggal po natin yung top shoot or pinakadulo ng puno. So yan po mga ka-farmers ang itsura or update ng ating pakwan after 18 days. Ayan. So makikita nyo mga ka-farmers, nagsimula na po siya labas yung kanyang mga sanga. Ayan mga ka-farmers, kung nagustuhan niyo ang video nito, like naman, share at subscribe. Salamat po. God bless at happy farming po sa ating lahat mga ka-farmers.